Mga ka-unspokens, may mga kwentong hindi natatapos kahit pilit nating isinasara. Mga pusong bumibitaw, pero hindi tuluyang nakakalimot. Ngayong gabi, isang liham ng muling pagtatagpo, pagpigil, at pagpapaalam. Ate Jeng, alam mo yung pakiramdam na para kang sumusuong sa apoy, pero imbes na umatras, kusa kang lumalapit? Ganon yung naramdaman ko noong huling pagkakataong nakita ko siya, mainit, matindi, masakit. Pero sa kung anong dahilan, hinayaan kung sunugin ako ng damdaming hindi pa pala tuluyang namamatay. Nakatayo ako sa harap ng isang 5-star hotel sa Quezon City, nakapikit ng ilang segundo, pilit nilalabanan ang kaba. Relax, Sandra. Trabaho lang to, huminga ako ng malalim. Bago pumasok. Nandito ako para sa isang bagong kliyente, isang high-profile wedding na siguradong magiging malaking proyekto para sa akin bilang isang wedding planner. Kahit anong mangyari, kailangang professional ako. Pero hindi ako handa sa bumungad sa akin. Nasa loob siya ng lounge area, nakatayo, nakasandal sa pader, naka-black polo na parang nilikha lang para sa kanya. Matangkad, mapanakit ang presensya. At ang mga mata niya, Diyos ko. Mga matang ilang taon ko nang iniiwasan pero ngayon, ako mismo ang hinahatak pabalik. Our eyes met. And just like that, the air shifted. Parang may hindi nakikitang puwersang biglang humigop ng hangin sa pagitan namin. Isang iglap lang. Bumalik lahat. Ang pait ng nakaraan, ang init ng katawan niyang minsang akin, at ang lintik na kilabot na hindi ko dapat maramdaman. His lips parted slightly, as if to say something. Pero hindi siya nagsalita. Ako rin. Kasi paano mo sasalubungin ang lalaking minsang nangako ng habang buhay? Pero ngayon, ibang babae na ang pakakasalan? Sandra. Boses niya. Pamilyar. Mababang tono na parang hinagod ng alaala at mga panaginip. Napalunok ako. Ang gago. Ba't ganito? Bakit isang salita lang? Parang hinubaran niya na ako ng lahat ng depensa. Matagal kitang hinanap, dagdag niya. Ang mga matay lumalatay sa mukha ko. I should say something. Act normal. Pero paano kung mismong katawan ko ang lumalaban sa akin? Bakit? Parang biglang naging masikip ang blouse ko? Bakit kahit nakatayo kami sa air-conditioned na hotel, pakiramdam ko pinagpapawisan ako? Matagal na yon, Anton. Sagot ko. Proud sa katigasan ng boses ko kahit pa ang tuhod ko'y halos manghina. Nagtagilid ang labi niya sa bahagyang ngiti. Gago pa rin talaga. Yung tipong nangingiti ng konti pero sapat para magpagulo ng isip. Mo? Alam ko, sabi niya. Dahan-dahang lumapit, walang pakialam sa paligid. Pero hindi ibig sabihin wala na yon. Nalaglag ang tiyan ko. Diyos ko, wala na dapat ito. Tapos na ito. Pero bakit parang isang maling galaw lang, isang maling tingin at isang maling haplos baka tuluyan akong bumigay? Pero ako si Sandra. Professional. Matibay. Hindi na yung dating babaeng iniwan niyang duguan at wasak. Kaya kahit na ang amoy niya'y sumasakal sa akin, kahit na ang init ng katawan niya'y ramdam ko kahit isang dipa pa ang layo, namin ngumiti ako at inabot sa kanya ang folder na hawak ko. Let's talk business. Hindi ako ang unang bumigay, at kahit parang hinila ako pabalik ng nakaraan, pinangako ko sa sarili ko, hinding-hindi ako muling mahuhulog sa lalaking minsang iniwan akong nagmamakaawa. O baka naman nagkakamali ako. Kasi sa paraan ng pagtingin, niya sa akin ngayon, parang may gusto siyang patunayan at ang kinatatakutan ko, baka gusto ko ring bumigay. Hindi ko inakala na babalik pa siya sa buhay ko, pero hindi rin naman nawala ang alaala niya. Ang bawat haplos, bawat halik, bawat gabi kung saan siya lang ang laman ng mundo ko. Lahat ng yon, itinulak ko palayo. Akala ko, tuluyan nang nalibing sa nakaraan. Pero ngayon, he's here again. And just like that, my body remembers. Lintek na muscle memory. Noong una kaming nagkita, hindi naman siya agad ang tipo kong papansinin. Anton was quiet but intense. The kind of man whose presence
you'd feel before you even saw him. Hindi siya yung tipong sweet sa harap ng maraming tao, pero kapag kayong dalawa na lang, ibang usapan na. Nagsimula kami sa simpleng tinginan. Mga sulyap na parang nag-aalangan pero may kung anong kapangyarihang humahatak sa min palapit. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na rin kayang magpigil. Malakas ang ulan noon. We were stuck inside his car, parked sa isang tahimik na kalye sa QC. The rain drummed against the roof, but all I could hear was my own breathing. Siya. Nakatingin lang sa akin, tahimik. Pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Yung tipong kahit hindi magsalita, alam mong may mangyayaring hindi mo na kayang pigilan. Sandra, he murmured, his voice low, raspy. I shivered. Not because of the cold, but because of how my name sounded in his mouth. I turned to him, trying to act unfazed, but the moment our eyes locked, I knew. I was already his. Walang mabagal na simula, walang pasakalye. His lips crashed onto mine with a kind of hunger that burned straight through me. Hindi siya marahan. Hindi siya nag-alinlangan. Para bang matagal na niyang gustong gawin yon, at nangyari lang dahil pareho na kaming hindi makapagpigil. Napasandal ako sa upuan, my fingers tangling in his hair, pulling him closer. I felt his hand slide against my cheek, then down my jaw, tracing every inch of skin like he was memorizing it. Every touch sent fire down my spine. "Tell me to stop," he whispered against my lips, breath ragged. I didn't. Instead, I pulled him even closer. That night changed everything. Ang problema sa ganitong klaseng connection? Nakakalimutan mong minsan, ang matinding init, nauuwi rin sa matinding sunog. We fell hard, fell fast. We spent nights tangled in each other, whispering promises in the dark. Ikaw lang, ako lang, walang iwanan. Akala ko, sapat na yon akala ko. Ang isang lalaking kasing intense ni Anton ay kayang ipaglaban ng isang babaeng kasing tindi ko magmahal. Pero nagkamali ako. One day, he was there. The next, he was gone. Walang paliwanag, walang babala. And just like that, our fire turned to ashes. Pero ngayon, he's back. At kung akala kong wala nang natitira, nagkakamali ako. Dahil isang sulyap lang niya sa akin, isang pagdikit lang. Nang balat niya sa balat ko. At parang gusto ko ulit mahulog sa apoy na minsang dumurog sa akin. Pero hindi na ako yung dating Sandra. Hindi ko nahahayaang sunugin niya ulit ako ng walang laban. Nakaupo kami sa isang pribadong meeting room sa loob ng hotel. Pero ang pakiramdam ko, parang nakakulong ako sa isang maliit na espasyo. Kasama ang isang lalaki na minsan nang naging buong mundo ko. Anton was seated across from me. Pero kahit isang mesa ang pagitan namin, ramdam ko ang init ng katawan niya. Parang kahit hindi siya gumalaw, parang kahit hindi niya ako hinahawakan, may kung anong invisible force na hinahatak ako papalapit. Masama, delikado. Pero putang ina, ang hirap lumaban. This is the venue we're considering for the wedding. Sabi ko, pinipilit gawing steady ang boses ko habang ipinapakita ang mga layout. Classic and elegant. Exactly what your fiancé wanted. Doon siya ngumiti. Hindi lang basta ngiti. Yung tipong may bahagyang pagtingala ng labi. Parang natatawa pero hindi mo sigurado kung sayo o sa sitwasyon. His fingers traced the edge of the folder, eyes never leaving me. So, professional ka na ngayon? Napatingin ako sa kanya, kunot no. Anong ibig mong sabihin? Wala lang, he said, voice slow, deliberate. Hindi ko lang inexpect na kayang-kaya mong umupo sa harap ko ng ganyan kakalma. Tiningnan ko siya ng matagal, pilit hindi nagpapaapekto. Pero alam kong kasinungalingan, yun kalma, kung alam lang niya. Sa ilalim ng mesa, nakasara ang mga kamao ko. Kailangan kong idiin ang sarili sa realidad, trabaho to. Wala nang Sandra. At Anton, wala nang tayo, kaya ngumiti ako. Bakit? Gusto mong mag-breakdown ako?
Anton, hindi ako ganyan kahina. Napansin kong mas lumalim ang titig niya. Shit. Alam kong kapag ganyan ang itsura niya, may iniisip siyang hindi ko kayang basahin. Then slowly, he leaned forward, resting his forearms on the table. Hindi ka mahina, Sandra, he murmured. Pero huwag mong sabihin sa aking wala kang nararamdaman ngayon. Parang may sumiklab sa pagitan namin. The tension was electric, crackling in the air. Biglang naging masyadong maliit ang kwarto. Masyadong mainit. Huminga ako ng malalim, pilit. Inaalis ang pressure sa dibdib ko. Pero putang ina, hindi ko alam kung paano. Lalo na't kitang-kita ko sa mga mata niya na hindi niya pa rin ako tinitigilan. Wala akong nararamdaman, sagot ko, kahit na ang sariling boses ko'y tila bumibitak. Anton's lips twitched. Liar, napasinghap ako. Excuse me, he tilted his head, studying me. If you really felt nothing, bakit mo ako iniiwasan? I froze. At doon ko lang napansin, oo nga pala. Kanina pa ako umiiwas ng tingin. Kanina pa ako nagmamadaling matapos ang meeting na to. Kanina pa ako nagkukunwaring hindi ko siya naamoy, hindi ko siya nararamdaman. At alam niyang kasinungalingan ang lahat ng yon. I swallowed hard. I have no reason to avoid you, Anton. You're just a client now. Tumahimik siya. He just looked at me, like he was trying to see through every wall I built around myself. And then, he stood up. Naglakad siya palapit. Masyadong palapit. Napaatras ako sa upuan, pero wala akong matakbuhan. Anton placed both hands on the table, trapping me in between. His face was just inches from mine, his scent overwhelming my senses. Woodsy, masculine, at pamilyar na pamilyar. Sandra, he whispered, sabihin mo sa akin, if I touch you right now, wala ka talagang mararamdaman? Nalaglag. Ang tiyan ko, damn it, masyadong malapit. Masyadong mapanganib, masyadong siya. Kaya kahit na ang hininga ko'y parang nalilito sa pagitan ng pagtanggi at pagsuko, pinilit kong mag-focus sa isang katotohanang hindi ko dapat kalimutan. Anton, I said, voice shaking. Pero hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa dami ng emosyong pinipilit kong pigilan. You're getting married. Silence. For the first time, something flickered in his eyes. And then slowly, he pulled away. I exhaled shakily, not realizing I had been holding my breath. Anton smirked, pero alam kong hindi na yon yung dating mapanuksong ngiti niya. May bigat sa likod noon. Right, he muttered, stepping back. I'm getting married. Tahimik akong tumayo, kinuha ang gamit ko, at naglakad palabas. Pero bago ko tuluyang isara ang pinto, narinig ko siyang bumulong. Pero sabihin mo sa akin, Sandra, kung talagang wala na, bakit ka nanginginig? At doon, alam kong delikado na to, dahil hindi ko rin alam ang sagot. Isang linggo mula noong huling meeting namin, at hindi ko pa rin matanggal sa isip ko ang tanong niya. Kung talagang wala na, bakit ka nanginginig? Putang ina. Gusto kong sagutin ng diretsahan. Dahil sa inis, dahil sa galit, dahil sa sakit ng iniwan mo ako ng walang paliwanag. Pero kung yun lang talaga ang dahilan, bakit tuwing magkikita kami, pakiramdam ko, parang hinihila ako pabalik? Late na nang matapos ang ocular inspection ko sa venue. Dapat aalis na ako, pero nandito. Pa rin ako, nakaupo sa balcony ng hotel, hawak ang isang basong wine. Tahimik, malamig ang hangin. Pero hindi sapat para palamigin ang init na gumagapang sa balat ko tuwing maaalala ko ang titig ni Anton noong huli kaming magkausap. Late ka na rin umuwi ngayon. Nalaglag ang puso ko. Dahan-dahan akong lumingon. Anton, nakatayo sa likod ko may hawak na baso ng whiskey, mukhang galing sa isang event. Naka-unbutton na ang ilang botones ng polo niya, sleeves rolled up, at putang ina, bakit parang mas lalong lumalim ang tama sa akin? I turned away, taking a sip from my glass. Busy, trabaho, narinig ko ang mabagal niyang hakbang papalapit. Hindi ko kailangang tumingin para malaman na naupo siya sa upuang katabi ko. You drink now? He asked, taking a sip from his glass.
Depende sa sitwasyon. Sagot ko, pinilit gawing normal ang tono ko. Napansin ko ang pagsulyap niya sa akin. And, "What situation are you in right now, Sandra?" I looked at him then. Diretso. Walang pag-aalinlangan. He smirked. At dun ko naramdaman ang init ng dugo ko. Diyos ko, Anton. Bumuntong hininga ako. Alam mo bang nakakairita ka? Tumawa siya, mababa, may bahagyang pag-iling. Bakit? Kasi totoo. He leaned forward, resting his elbow on the table. Ang kamay niya malapit sa akin. Masyadong malapit. "You still react to me, Sandra," he murmured. "And I know you hate that." I swallowed hard, trying to keep my composure. Ilang segundo kaming nagtititigan. Tahimik pero puno ng tensyon. Then, he moved closer. Dahan-dahan. Hindi naman niya ako hinahawakan, pero ramdam ko. Yung presence niya, yung katawan niyang sobrang lapit na parang isang maling galaw lang. Magkakadikit kami. Hindi mo dapat ginagawa. 2, mahina kong sabi. What am I doing? Bulong niya. Napapikit ako saglit. This is wrong. He's getting married. I should stand up. I should walk away. Pero bakit hindi ako makagalaw? You always do this. Mahina kong sabi. Pilit nilalabanan ng lakas ng presensya niya. You make me feel like I'm the only one. Tapos bigla kang mawawala. Naramdaman ko ang pagdikit ng dulo ng daliri niya sa balat ng kamay ko. Hindi ko alam kung sinadya o hindi. Pero sapat yun para dumaan ang init sa buong katawan ko. Hindi ako nawala, Sandra. I opened my eyes, meeting his gaze. Hindi kita iniwan. He murmured, voice almost desperate. Pero kailangan kong umalis. Bullshit. Bulong ko. Kahit paramdam kong hindi ko na rin kayang kontrolin ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi mo ko kayang paasahin ulit, Anton. He exhaled sharply. And you think I don't feel the same? Tahimik ako, and that's when he leaned in. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw, kung siya ba o ako. Pero isang saglit lang at sobrang lapit na ng labi niya sa labi ko. A single breath apart. One move, 1 second, one mistake. And I know I'll fall again. Pero may isang bagay akong hindi pwedeng kalimutan. He is not mine anymore. Kaya kahit na parang isang segundo na lang at bibigay na ako, kahit na ang katawan ko'y sumisigaw ng pagsuko, ako ang unang umatras. Dahan-dahan akong tumayo, lumayo. You should go, I whispered. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa mata ko, galit pa, lungkot, o pagsuko, pero hindi siya gumalaw. Matagal niya akong tinitigan. Then, he clenched his jaw and looked away. Sandra, no. I cut him off, my voice firm but shaking. Not again, Anton. At tuluyan akong naglakad palayo, even if every single step felt like tearing a part of me away. Mula ng gabing yon, ginawa ko ang lahat para umiwas. Pinuno ko ang schedule ko ng meetings, site visits, at consultations. Pero kahit anong gawin kong dahilan para hindi siya makita, hindi ko maikakailang isang bagay. Hindi ko matakasan ang sarili kong damdamin. Kahit anong pilit kong iwas, siya pa rin ang iniisip ko. At mas lalo lang akong nalilito. I was at the bridal boutique, finalizing the fittings for his fiancé. Napakaganda ni Olivia. Simple pero elegante. Exactly. The type of woman you'd expect Anton to marry. Maganda ang ngiti niya, banayad ang kilos, at kahit papaano, parang may lambing ang mga mata niya tuwing kinakausap ako. Hindi ko alam kung nakikiramdam siya, kung alam niya ang namamagitan sa amin noon, o kung talagang mabait lang siya sa kahit kanino. Pero ako, alam kong may mali. Dahil habang tinitingnan ko siyang suot ang wedding gown, na ako dapat ang nagsuot noon, ilang taon na ang nakalipas, wala akong ibang maisip kundi si Anton. At mas lalo kong kinamuhian ang sarili ko. Pagkatapos ng fitting, bumalik ako sa opisina ko sa hotel para tapusin ang ilang last-minute adjustments sa reception. Pagkapasok ko pa lang, alam kong may mali, may presensya, may init, at bago pa ako makapag-react, may nagsalita mula sa loob. Sandra. Shit. I froze, my breath catching in my throat.
Anton was standing by the window, hands in his pockets, looking out into the city lights. Pero nang lumingon siya, alam kong hindi siya pumunta rito para sa trabaho. His eyes were dark, focused, determined, at alam kong hindi ko basta-basta matatakasan to. Ikaw na dapat ang umiwas sa akin. Mahina. Kung sabi pilit na hindi nagpapahalata ng emosyon. Anton scoffed. I tried. I swallowed. Damn it. He took a slow step forward, then another, until he was just a few feet away. You're running away from me. Hindi ako sumagot. You're avoiding my calls. Tahimik pa rin ako. He exhaled sharply. Sandra, look at me. Mabigat. Ang katawan ko nang itinaas ko ang tingin. At doon, parang hinubaran niya ako ng lahat ng panangga ko. What are you so afraid of? He murmured. I inhaled shakily, my hands curling into fists. You already know the answer to that. Dahan-dahan, siyang lumapit. Hindi niya ako hinahawakan, pero ramdam ko ang presensya niya. Matindi, nakakapasok sa balat. Then say it. Nagtagpo ang mga mata namin, at doon ko na na-realize, wala na akong takas. Kaya sa isang iglap, bumigay ako. You. I whispered. I'm afraid of you. Mabilis na sumabog ang katahimikan sa pagitan namin. His jaw tightened. His fists clenched. Sandra, you want the truth, Anton? Tuluyan ko nang binasag ang pagitan namin. Hindi kita kayang harapin dahil natatakot ako na kahit ilang taon na ang lumipas, kahit na dapat wala nang natitira sa atin, isang titig mo lang. At gusto kitang piliin ulit. His breath hitched. You want honesty? Tumingala ako, nilabanan ang bawat emosyon. I never stopped wanting you. Then silence. A dangerous, suffocating silence. And then, his hand reached out. He cupped my face, his touch warm, firm, like he was trying to remind me of every single thing we had before. Then he whispered, Then choose me now. Napapikit ako. God. Anton, don't do this to me. Ramdam ko ang paglapit niya. His breath was warm against my skin, and when I opened my eyes, he was right there. One move, one step, at hindi ko alam kung maglalayo ako o hahayaang mahulog ulit. His hands were on me, warm, familiar, like they never left. Hinawakan niya ang mukha ko, ang hinlalaki niya bahagyang humahaplos sa balat ko, parang tinatandaan ulit ang pakiramdam ng pag-aari. At ako? Damn it! Nanghina ang tuhod ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng damdaming matagal ko nang pilit kinakalimutan. Sandra, he murmured, his breath fanning against my skin. Kung wala na talaga, sabihin mo. Napasinghap ako. Dahil sa paraan ng paghawak niya sa akin, hindi lang ito galit, hindi lang ito pagnanasa. This was something more. Something dangerous. Something I didn't want to admit. Anton, hindi ko alam kung bakit hindi ko kayang sabihin na wala na nga. Kasi paano kung hindi? Dahan-dahang bumaba ang kamay niya sa braso ko, pababa sa bewang ko. Hindi niya ako hinihila, pero pakiramdam ko'y hinahatak niya ako palapit. Hinahanap ko ang lakas para umatras. Pero paano kung wala akong lakas na lumayo? His forehead pressed against mine, and I felt his body heat, solid, strong, at masyadong pamilyar. I never wanted to leave, he whispered. Pero kung alam mo lang kung bakit, napasinghap ako ng bahagya pero hindi ako gumalaw. I couldn't. Sandra, if you ask me to stay, I swear to God I will. Tumingala ako, hinahanap ang kahit anong sagot sa mga mata niya. Pero paano kung wala akong sagot? How do I choose between what's right and what I want? How do I choose between pain and love? Between letting go and falling again? And worst of all, paano kung sa kabila ng lahat ng sakit, siya pa rin ang gusto kong piliin? Pero bago ko pa masabi ang kahit ano, bumukas ang pinto. At doon bumagsak ang mundo ko. Anton, parang isang iglap, bumalik ako sa realidad. Napatayo ako,
agad na lumayo kay Anton. Sa may pintuan, nakatayo si Olivia, ang kanyang mga mata puno ng pagtataka, o siguro mas tamang sabihing pagdududa. I tried to compose myself, but my heart was hammering too fast. Anton, on the other hand, just exhaled sharply, rubbing his jaw, as if frustrated by the sudden interruption. Napatingin ako sa kanya. He didn't even look guilty. Worse, he looked conflicted. Anton, anong nangyayari? Olivia's voice was calm, but there was an edge to it. Bumaling siya sa akin, then back to Olivia. Then, as if making a decision, he finally spoke. Olivia, he swallowed. I think we need to talk. My stomach dropped. This was bad. Talk about what? She asked, stepping inside, her gaze flickering between us. Wala. I cut in, my voice firm. Napalingon si Anton sa'kin, kunot no. Pero hindi ko siya tiningnan. Anton and I were just discussing some wedding details, I said, forcing a professional tone. Walang dapat ipag-alala. Olivia stared at me for a long second before shifting her gaze to Anton. You sure? She asked. He clenched his jaw. Yeah, but he wasn't. I could feel it. Alam kong hindi lang ako ang nagpipigil dito, and that scared me more than anything. I'll see you at the wedding rehearsal, I said quickly, grabbing my things. Then, without another word, I walked past both of them, ignoring the way Anton's eyes burned into my back, ignoring the way my own heart felt like it was shattering. Because no matter how much I wanted him, no matter how much my body still craved his touch, he wasn't mine anymore. And this time, I had to let him go. Ang tunog ng kampana ay sumalubong sa akin habang nakatayo ako sa gilid ng simbahan, pinapanood ang eksaktong bagay na sinumpa kong hindi nababaguhin. Ang kasal ni Anton, a perfect wedding, a grand event. The kind of wedding I was best at planning, except this one was never meant to be mine. Huminga ako ng malalim. Pinipilit na huwag pansinin ang kabog ng dibdib ko habang naglalakad si Olivia papunta sa altar. Maganda siya sa kanyang puting gown, ang belo niyang bumabalot sa mukha niya habang mahigpit na hawak ang bouquet ng rosas. At si Anton, nakatayo siya roon, sa dulo ng aisle, matikas, gwapo, at perpekto sa itim na tuksedo niya. Pero bakit ganun? Bakit habang nakatingin siya kay Olivia? Parang hindi doon nakatutok ang isip niya. Parang may hinahanap siya sa iba. And I didn't want to believe it. I didn't want to be foolish. Pero nang humakbang ako paatras, para umiwas, doon siya gumalaw. Napalingon siya. At nagtagpo ang mga mata namin. That was all it took. A single second, a single glance, and the weight of everything, the years, the pain, the longing, all of it crashed into me. Parang bumalik ako sa lahat ng gabi kung saan siya lang ang kasama ko. Parang bumalik ako sa huling pagkakataon na hinawakan niya ako ng parang ako lang ang babae sa mundo niya. Parang gusto kong umiyak. Why are you looking at me like that, Anton? Stop! Don't do this to me. Pero hindi siya umiwas. His jaw tightened, his fists clenched, at kahit isang salita lang ang kailangan niyang sabihin para saktan ako ng tuluyan, hindi niya magawa. Instead, he did something worse. Nagtagal siya. Pinili. Niyang titigan ako kahit na nasa harap siya ng altar. Kahit na may babaeng hinihintay siya roon. Kahit na huli na ang lahat. And just like that, alam ko na. This love, this fire, this connection, hindi ito natapos. Pero hindi ibig sabihin na may karapatan pa akong ipaglaban to. That's when I made my choice. I let go. Mabilis akong umatras, lumingon, at naglakad palabas ng simbahan. Hindi ako lumingon. Hindi ako naghintay. Dahil minsan, kahit ang pinaka nakakatupok na pag-ibig, kailangang hayaang mauwi sa abo. And maybe, just maybe, this time,
I was strong enough to walk away. Mga ka-unspokens, may mga pagmamahal na kahit anong pilit nating hawakan, kailangang pakawalan. Hindi dahil sa kawalan ng damdamin, kundi dahil minsan, ang tamang desisyon ay ang hindi na lumaban pa. Ito ang kwento ng isang pusong piniling maglakad, palayo, kahit na gusto pa niyang manatili. Hanggang sa susunod nating kwento, sana'y may natutunan kayong bitbitin kung paano magmahal, kung paano masaktan, at higit sa lahat, kung paano bumitaw ng may dignidad. Ako si Ate Jeng at ito